Busina tayo. Yun. Then, pindutin natin itong hila switch na. What is up sa inyo mga boss? Kung nakaraan, gumawa tayo ng busina dito sa NMAX natin. I mean, ang ibig ko sabihin, naglagay tayo ng busina, yung P-I-A-A, o basta kung anong pronunciation na yun, dito sa ating motor. So, nandito yan yung ating video yan. Lalagay ko na yung link dito, tsaka yung mismong thumbnails ng video natin dyan. Ngayon mga lods, continuation lang ito. So, panoorin nyo yung una ko kung paano ko ikabit itong horn natin. Yan, itong dalawa yan. Tsaka yung wiring. Kinalas ko lang kaya medyo nagkagulo. Ngayon mga lods, ang gagawin naman natin ay gagawin na natin yung dual horn. So, ito na yung magagamit natin yung stock horn natin at yung ating kinabit na horn. Yan. So, continuation to mga lods. So, kung hindi nyo napanood yung una natin, panoorin nyo para masundan nyo to. Kasi nandito yung ano. Ito yung format to. Yan. Ito yung diagram. Yan. Yan. So mga lods, may konting gagawin lang tayo dito. Kung ang dati ay ganito yung ating diagram. Kung ganyan yung dating diagram, yan, ganito yung dati nating diagram. Yan. Kung ganyan yung dati nating diagram na ang positive ng ano, yan kung makita nyo dyan. Kung yung positive ng dual horn natin, yung horn pala natin, yung horn nasa 87 ng relay. Ngayon iba na, papupunta na siya sa ating halo switch. Yan. So yan, may halo switch na siya ngayon. Dati kasi wala. So kung bumusina lang tayo, yun na yun. Ngayon pwede na tayong bumusina na gamit yung ating stock horn at saka yung PIA horn natin. So pwede natin pagpalitan. So alam niyo na yung dapat gawin doon. So kung medyo palengke, pwede natin gamitin yung stock horn. Tapos kapag medyo nasa highway tayo, pwede natin gamitin yung ating malakas na horn. So ganun yun. Ngayon, yung positive ngayon ng horn natin, nakalagay na ngayon siya sa ayan, dito sa pula at saka puti ng halo switch. So ano ba yung pula at saka puti ng halo switch? So ito yan. Yan. So ito yan. Hindi dito kasi yung ano, yung diagram yan. Yan. So yung pula at saka puti na yan sa normally open. Yan. Normally open yung yan, ilalagay na sa normally open ng halo switch kasama yung puti ng positive PIA horn. Yon. So yun. Doon na siya ilalagay. Dati kasi nakalagay siya sa 87 na relay. So yun, ganyan. So ang mangyari, yung relay na 87 ngayon, papunta na siya sa common ng halo switch. So sana hindi kayo malito. So yan. Then yung ito, kung makikita nyo, ito namang dilaw ng halo switch natin. Halo switch natin, kung makikita nyo yan, dilaw. Common yan mga lods, common. Yan, common yan ang halo switch. Papunta naman yan dito sa halo switch, papunta sa 87. So yun na yun. Yun yung sinasabi ko kanina, 87 common. Waiting ko yung relay na 87 ay papunta sa common ng halo switch. Yan. Then yung normally close naman, ito yan, normally close. Yung normally close yan, normally close, nasa taas, ay papunta yan sa stock horn. Yan. Papunta yan sa stock horn. Ito na siya.
Yan. Sa Stockhorn. Yung green. Napunta siya dyan. Ayan o. Yun. Then, yung kabila naman, okay lang yung kahit saan. Basta, i-diretso niya lang yan dyan sa sa busina natin. Then, yung kabilang busina naman, maglagay lang kayo ng ground. So, yan. Yan yung stock natin. Lods, gagawa na lang tayo ng ano dyan, ng diagram. So ito, nagbutas lang tayo dyan. Ayun o. Yan. Para may lagay natin to. So, pasok na natin. Ay, baliktad. Butas tayo dyan. At yan, syempre di natin palalagpasin na. Titesting muna natin bago natin i-fix. Yan. So, buksan muna natin itong motor. Ayan, testing muna natin. Busin na tayo. Yun. Yung stock natin. Then, pindutin natin itong hila switch natin. Oh, diba? So, yun. Ganyan natin magagamit yan. Kasi kaya ako naglagay niyan mga lods. Para pag dito lang tayo sa atin, syempre, pakita nyo mambulabog tayo ng mga kapitbahay natin kapag dadaan tayo. Kasi alam naman dito sa atin mga skanitis sa atin eh. Kaya syempre nakakahiya naman bago natutulog. So ang gagawin natin busina, ito lang. Para sa mga batang tumatawid-tawid yan. Or sa mga syempre nakakagulat naman din kasi pag malakas. Kasi ginagamit ko lang yung malakas kapag nasa highway tayo. Lalo na kapag nasa bus. Nadidikdikitan tayo ng mga bus, ng mga malalaking sasakyan, di tayo naririnig yan eh, mga kotse. Kasi naka-close yan mga lods, lalo ng mga kotse. So, miski ako kapag naka-kotse ako, hindi ko masyado naririnig yung mga motor, lalo na pag naka-stack lang. So, okay lang yon. Ano lang, warning lang, no? Kapag magbusina lang, para alam natin, na aware tayo na may katabi tayong motor. So, yun lang naman yung gamit ko, kaya ako nagkabit niyan. So, yun. Diba? Ulit. Ayun, di ba? Peace.